Muli na namang naging usap-usapan ang di umano'y kudeta sa Senado. Pero agad ring itinanggi ito ng ilang senador. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat Dayan at magandang umaga sa inyo dyan sa studio. Itinanggi na nga ng mga senador na meron di umunong balak na patalsikin sa Senate President Chis Escudero. At ito ay itinanggi na mismo ng Pangulong ng Senado na si Senator Escudero. At maging ng di umano ayon sa mga ugong-ugong ay plano sanang paupuin na kapalit niya na si Senator Jingo Estrada na Senate President Pro Tempore. Kung matatandaan natin ay 4 months ago, nung Mayo, ay nagkaroon ng kudeta sa Senado na kung saan pinatalsik nila si Senator Mig Zubiri bilang Pangulo at pinalit nga si Senator Chis Escudero. Bagamat itinanggi ni Senator Jingo Estrada na siya ay kasama di umano sa ganitong plano, ay hindi naman niya itinanggi at bagkus kinumpirma na meron siya mga narinig na nagplano nito mga 2 to 3 months ago. Inuulit natin, ang Senado, yan ay isang collegial body. At meron naman talaga silang karapatan na magpalit ng kanilang pinuno. In fact, dahil 23 na lang sila ngayon, sabagat si Senator Angara ngayon ay Deputy Secretary na, kailangan na lang nila ng 12 senador. Kasi dati, lagi kailangan ng 13 dahil 24 sila. Ngayon, 23, kailangan na nilang 12 senador para palitan si Senator Escudero. Ngunit tama naman ang sinabi ni Senator Jingo Estrada, hindi magandang tingnan na sila'y palit ng kanilang pinuno sapagat ito ay nagpapakita ng instability. Na para bagang ano bang nangyayari dito? Kung ako sa mga senador, sapagat kinumpirma naman ni Senator Jingo Estrada ayon sa balita na meron namang nagbalak, kung ako sa kanila, ayusin na lang nila ang kanilang trabaho. Marami ang mga batas na kailangan pang ipasa. In fact, yung National Land Use Act na paulit-ulit nang ipinapasa ng House of Representatives na nabibinbin sa kanila. Yung Sustainable Forest Management Act na isang act na malapit sa puso ko sapagkat nasa forestry sector din ako. Aba, ilang beses na rin yung paulit-ulit ilang kongreso nang naipapasa na sa ikatlong pagbasa sa lower house, sa House of Representatives ay sa Senado na mamatay at inupuan. So marami pang mga batas sa kailang aksyonan katulad ng naaprubahan na ng House na divorce bill. Ano bang gagawin ngayon ng Senate dyan? Iyan ang kanilang tutukan. Sama, marami silang trabaho, yun ang tutukan nila. Sabi nga ni Senator Ligarda na isa sa di umano na paulat na nasa likod, silang dalaw ni Senator Villar at itinanggi na nila yan. At isa pa dapat nilang tinututukan ngayon. Mag-reflect sila kung tama ba ang ginagawa nila sa mga Senate hearings nila. Inulit ko na nga, may karapatan sila mag-conduct ng hearings in aid of legislation at mag-cite ng contempt, pero ayusin naman nila yung kanilang ginagawa. Yung katulad na, iwasan na sana nila yung mga tanong na hindi na masyadong lihis na tungkol doon sa layunin ng hearing in aid of legislation. At saka may narinig pa tayong isang senador na nagsabi na sabi niya kay Alice Go, you have to prove your innocence. Na para bakit teka mo na nabaligtad yata? Hindi ba dapat ang pinuprove natin ay siya ay may ginawang kasalanan at hindi yung ipuprove natin na innocent siya? At saka teka muna, di ba in aid of legislation ito, bakit kailangan magkaroon kayo ng mga ganyang mga linya na innocence, guilty? Ang hinahanap natin dito ang katotohanan. We are not asking for people to be convicted or to be declared as guilty or innocent of something. That is not the intent. At yan ay hindi lamang sa Senado, yan ay sa House din. So, sa halip na yung mga pagpapalit ng mga Senate President ang inyong inaatupag dahil kayo po ay binabayaran ng buwis ng bayan, ang ayusin ninyo ang inyong trabaho at tama naman, maganda, na talagang sinabi nyo na marami kayong gagawin pa. At ayusin nyo ang inyong mga hearings in aid of legislation kasi narinig ko na ngayon mga bulong-bulong, mga reklamo, mga tao na iinis na sa takbo ng mga hearings in aid of legislation na ito. Huwag na natin hintayin na mawalan sila ng tiwala at hindi na lubusan nilang igalang yung prosesong yan. Yan lamang aking punto de vista ngayong umagang ito. Maraming salamat at balik dyan sa inyo sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Contreras.